Yan, good morning po sa bawat isa. Ang title ng ating pag-uusapan, alam ko ano to parang ang title na to, Keeping the Faith or paano mo pinapahalagahan ng pananampalataya mo sa Panginoon? Sino dito makakapagsabi ka kung paano pinapahalagahan ng pananampalataya mo sa Lord? Paano po? Paano po natin, or pinapalago yung pananampalataya natin? Di ba marami sa atin, okay na siguro yung pray-pray lang? Minsan sa atin sapat na yung pray-pray lang eh. Pero ngayon pag-uusapan na to, keeping the faith, or yung kilala po natin si Paul, hindi po yung sa first si Paul, yung sa New Testament, 3/4 ng Bible, halo siyang nagsulat. Ngayong oras ito, pag-uusapan natin, 3 part, pero yung naka-series po kasi yung tinitle ko ngayong week eh. Impartation, Revelation to Transformation. Pero ngayon, pag-uusapan muna natin, ano ba yung impartation? Para sa atin, ano ba yung impartation? Ano ba yung Tagalog na impartation? May idea pa ba kayo? Ito yung mga bagay na naririnig natin. Di ba? Kaya nga natutong sumagot sa magulang mo eh. Kaya tayo natuto sumagot sa magulang natin kasi yun yung narinig natin sa kaibigan natin. Yung mga bagay na narinig natin sa iba at tinatry natin i-apply, natry po ba natin yon? Dati hindi ka naman nagiinom. Opo. Di ba? Pero ngayong oras na to, may impartation na gustong ibigay sa atin si Paul. Kung bubuksan natin yung Bible natin sa 2 Timothy chapter 4 verse 7, buksan po natin. Sabi dito, 2 Timothy chapter 4 verse 7, sabi dito, I have fought the good fight, I have finished the race, and I have remained faithful. Etong time na to, nung instance na to, si Paul ay nakakulong na po. Nagre-reminisce na lang siya ng mga ginawa niya sa Panginoon. Di ba? Ngayong oras na to, si Paul na finish na. At kaya to ini-impart sa atin ni Paul kasi kung si Paul nalagpasan or na-finish niya yung race na pinagawa siya sa kanya ng Panginoon, paano pa kaya tayo? Na everyday may lagi tayong may word of God naririnig. Sometimes in our life, our faith will be more stronger every time we face the uncontrollable situation. Dito yung ayaw mo ng situation na hindi mo gusto. Marami sa atin gusto natin gumawa ng isang bagay na masaya tayo. Pero tandaan po natin sa buhay natin, hindi mo alam kung ano yung mangyayari. Wala nakakaalam after nito ano bang sunod na mangyayari. Yun po yung tinatawag na uncontrollable situation. Minsan yung wow moment will result to faith. Minsan makikita mo na lang, di ba? Mararanasan mo kung gaano kabuti ang Panginoon. Nung nagtiwala ka sa Panginoon, wow, grabe ka Lord. Napaka-faithful mo, even hindi ako faithful. And sometimes, uncontrollable situation will result to deny our faith. We call it compromise. Minsan yung faith natin, binibitawan natin because of the situation na ayaw natin. Marami sa atin dahil ayaw mo ng problema, Lord, totoo ka ba talaga? Ba't hindi kita nararamdaman? Ang sabi sa'yo sasagutin tayo ng Lord, Nak, ang tagal ko nagpaparamdam sa'yo, hindi mo lang ako pinapansin. And every time, ang Lord ay laging nangungusap sa atin, pero because of the compromise, marami kang voices na pumapasok sa isip mo. Hindi lang po sa buhay natin, more on choices. Maraming mga voices, mapapansin mo. Dati, after mong mag-pray, habang nagpipray ka, may mga voices, hindi ka good, hindi ka faithful sa Lord, makasalanan ka. Minsan nako-compromise na tayo, kaya minsan pinapanindigan na lang natin kung ano yung ano tayo ngayon. Kapatid, we are created by the image of God. Hindi ka create para sa mundong ito, para lang ma-deceive ng kaaway. Kapatid, sabi sa Ephesians 6:12, kung bubuksan po natin, sabi sa Ephesians, sabi dito, Ephesians 6:12, for we are not fight against the flesh and blood enemies, but against the rulers and authorities of the unseen world, against mighty power in this dark world, and against evil spirit in heavenly places. Ibig sabihin, hindi mo pala kaaway yung katabi mo ngayon. Hindi mo kaaway yung mga bagay na nakikita mo ngayon. Ang kaaway natin, yung spiritual. Meron tayong spiritual battle. Ang tanong, aware po ba tayo doon? Even si Paul, kahit gaano ka kabanal, meron kang spiritual battle na mararamdaman, mararanasan. Ang tanong, Lord, ba't hindi ko na nararamdaman yan? Tanongin natin sarili natin, Lord, spirito mo pa ba yung nasa akin?
Kaya minsan, galit na galit tayo galit na galit tayo sa ibang tao. Galit na galit tayo sa mga nakagawa ng kasalanan sa atin. Pero always remember kapatid, nung nabasa ko to, hindi pala yung normal na tao yung kaaway ko. Ang kaaway natin yung evil ruler and authorities. Kapatid, every day of our life, lagi tayong may battle. Ang tanong, paano natin to nilalabanan? And Satan is patrolling today to deceive us. That's why we need to aware. Kapatid, after natin makinig ng salita ng Panginoon, mapapansin nyo, kapag after mong magsimba, si Satan po ay wala sa sabungan. Sabi nga po kahapon sa preaching. Si Satan dan wala sa sabungan. Alam niyo nasan si Satan pag Sunday? Nasa church. Nasa labas ng church, nag-aabang yan. Yan yung nag-pray pa yan. Umiyak pa talaga yan. Umiyak pa kagabi yan. Umiyak pa yan. Load pa yan sa harap. Tignan mo, paglabas niyan, sa akin yan. Kung ang Panginoon hinahanap ka, si Satan hinahanap ka din. Kaya remember kapatid, ano yung dapat natin gawin? Paano malalabanan natin yung kaaway? Unang-una, prayer. Kamusta yung prayer life mo? Tandaan niyo po, habang nagpe-pray ka, si Satan yan, may small voices na sinasabi sa'yo, hindi, pray ka pa, di ka naman magbabago. Mararanasan natin yon, pero sabi, through prayer, kaya natin malabanan ng kaaway. Next, Word of God. Baka marami tayong alam sa mundo, pero wala tayong alam sa Word of God. Kaya minsan, ang hirap i-share ang Word of God, kasi tayo mismo, hindi tayo sure eh. And next, worship. Yung worship natin sa Lord, ito yung magiging sandata natin, kasi si Satan, gumagamit din ng Word of God. Di ba? Sabi ni Satan sa Matthew 4:4, di ba? Sabi ni Satan kay Lord, sige nga Lord, gawin mo nga itong tinapay yung bato na to. Ibig si Satan, kaya niyang may kapangyarihan siya, kapatid. Hindi porkit nagpe-pray ka, hindi porkit nagbabasa ka ng Word of God, hindi porkit may worship, nag-worship ka every day, ay strong ka na. Kailangan natin maging aware sa mga bagay sa paligid natin. Bakit? Share your faith. Kapatid, the moment na sinishare mo yung faith mo sa ibang tao, the more mo dun natatalo ang kaaway. Isipin mo, ang pinaka number 1 ang ginagamit ng kaaway sa buhay natin, hindi naman yung ibang tao. Minsan yung pamilya mo mismo. Ako relate po ako nun. Kasi before ako mag-share dati ng Word of God, lagi kong pag after ng church, pag uwi ko sa bahay, sinasagot ko kagad yung magulang ko. Matintindi pa po noon, nagtuturo pa po ako sa kids ministry pa po ako noon. Pero pag uwi ko sa bahay, ang turo ko sa mga bata, obey your parents. Pero pag inutusan ako ng nanay ko, bumili ka na, teka lang naman kasi kitang may ginagawa eh. Kapatid, lahat tayo mati-check. Di ba? Stop the revolutionaries against the Word of God. Wag natin i-compromise yung alam natin na Word of God sa alam sa mundong ito. Kasi yung pattern ng mundong ito ay ilayo ka sa Panginoon. Pero ang pattern ng Panginoon ay sundin natin ang kalooban ng Panginoon. Kung alam natin yung mali, kung nabasa natin sa Bible, wag na tayong maging against doon. Bakit? Si Satan ay natutuwa every time na nagiging aware ka. Sabi ng Lord, love your enemy. Hello? Talaga ba, Lord? Wala bang ibang verse na mababasa ko dito? Minsan gusto natin baguhin yung Bible. Kasi si Satan, kaya niyang baguhin yung mga magandang bagay sa masamang bagay. Kaya niyang gawin yung masamang bagay sa mabuting bagay. Example, okay lang ba ako na mag-inom pag birthday ko? Sasabihin ni Satan ganito, okay lang, minsan lang naman sa isang taon. Pero sabi ng Lord sa salita niya, di ba? Huwag tayong magpapakalasing. Ang word of God niya, pero tayo pinipilit natin baluktutin yung tama para lang maging masaya tayo. And right now, God is telling you, kamusta ka po? Kamusta tayo sa harapan ng Panginoon? Always remember, may napakinggan ako isang preaching, sabi niya, ang pag-judge sa atin ng Panginoon parang court dito sa mundo. Si God yung nasa judge, then si Satan yung accuser, si Lord yung nasa side natin. Sasabihin sa inyo Satan, kapag hindi natin kilala ang Panginoon, sasabihin niyan, Lord, ayan 1, 2, 3, 4, 10 years ang nagganyan-ganyang bagay, 10 years na ganyan. Pero sasabihin ng Lord, hindi Lord, ay ang anak ko na yan, ayang nandyan sa harap mo Lord,
nung na 2018 or kung anong taon siya nagrepent na po siya at binago niya na yung buhay niya. Kapatid, ang Panginoon ang tutulong sa atin. Pero hindi tayo tutulungan ng Panginoon hanggat hindi ka magbabago. Hanggat hindi ka magre-repent sa Panginoon. And then sabi dito sa 1 Timothy, sabi sa 1 Timothy 6 to 12, sabi dito, kailan po. Ayan, fight the good fight for the true faith. Hold it to eternal life and to which God has called you, which you have confessed so well before, which God called you, which you have confessed so well before many witnesses. Kapatid, ngayong oras na to, itong message na to, in-impart lang po sa akin. Lahat po ng message na sinishare ko po sa inyo, lahat po yan nag-start sa impartation. Everyday nakikinig ako ng preaching at yun po yung maraming revelation ng Lord sa akin at natatransform ko po na nasi-share ko sa inyo. Ay meron pa akong gustong basahin sa inyo as I end. Bakit kailangan natin maniwala sa Panginoon? Scientific death of Jesus. For the next 60 seconds, set aside whatever you're doing and take this opportunity. Let's see if Satan can stop this. At the age of 33, Jesus was condemned to death. At the time, crucifixion was the worst death, only the worst. Criminals were condemned to be crucified. Yet, it was even more dreadful for Jesus. Unlike other criminals condemned to death by crucifixion, Jesus was nailed to the cross by his hands and feet. Each nail was 6 to 8 inch long. The nails were given into his wrist, not into his palms, as is commonly frustrated. There's a tendon in the wrist that extend to shoulder. The Roman soldiers knew that when the nails were being hammered into wrist, the tendon were tear and break, forcing Jesus to use his back muscle to support himself so that he would breathe. Both of his feet were nailed together, thus he was forced to support himself on the single nail that impaled his feet to the cross. Jesus could not support himself by his legs because of pain. So he was forced to alternate between arguing his back then using his legs. Just continue to breathe. Even imagine the struggle, the pain, the suffering, the courage. Jesus endured this reality over 3 hours. Yes, over 3 hours. Can you imagine this kind of suffering? A few minutes before he died, Jesus stopped bleeding. He was simply pouring water from his wound. From common image, we saw wood his hand and feet, even the spear wood, and set aside. But do we realize his wood were actually made his blood? A hammer driving large nails through the wrist, the feet overlapped, and even large nail hammered through the arcus, then Roman guard piercing his hand, but with a spear. But the nail and the spear, Jesus was whipped, beaten, and weeping was severe to distort flesh from his body. The beating so is heroic. Face was torn and his breath ripped from his face. The crown of thorns cut deeply into his scalp's moment. Most men would not have survived this torture. And sabi dito sa last part, Jesus had endured this experience to open the gates of heaven so that you can have free access to God, so that your sin could be washed away, all of them, no exception. Jesus died for you. Bakit kailangan natin maniwala sa Panginoon? 2,000 years ago, lahat na experience ng Panginoon para sa iyo at para sa akin. Sana yung buhay natin, ilaan natin sa Lord. Kaya right now, let's pray. Kung until now, nahirapan ka pa rin magtiwala sa Panginoon dahil hindi kita maramdaman, isipin mo pa lang na ang Lord na nagpapako sa cross para sa iyo, yun na yung love na binigay sa atin ng Lord. Ganun siya magmahal. Handa niyang ibigay yung buhay niya para sa iyo at para sa akin. Right now, stop sinning. Huwag na natin ipaglaban yung maling kasalanan, yung tagong kasalanan, bagkus i-repent natin sa Lord. Dahil everyday,
Ang Panginoon ay umiiyak every time na nagkakasala tayo. Right now, let's pray. Yes, Heavenly Father God. Salamat, Panginoon Lord God. Dahil Lord, namatay ka para sa amin, Panginoon. Like Paul, Panginoon Lord God. Lord, even na mamamatay na siya, Father God, Lord, patuloy niya pa rin binibigay, sinishare yung impartation, yung experience na naranasan niya, Panginoon Lord God, nung nakilala ka niya. Panginoon, right now, Father God, I pray right now, Father God, Lord, sa mga narito, Father God, Lord, kung iba sa amin, Panginoon Lord God, ay nagda-doubt pa rin kung totoo ka ba sa buhay namin, salamat sa iyong salita. Dahil, Father God, your word, Father God, will reveal, Father God, the true Jesus, Father God, na Lord, yung Panginoon na nagpapako sa cross para sa akin, Panginoon Lord God. Ngayong oras na to, I declare joy, I declare hope, I declare blessing, I declare, Panginoon Lord God, Lord, peace, Panginoon Lord God, sa bawat isa. At Lord, sa company, Panginoon, continue to bless, Lord God, mightily, sana mga na magmamayari, Panginoon Lord God. Lord, maging Panginoon, sa maghapon na daraan, samahan niyo po kami. Give us wisdom, knowledge, at understanding, Father God. At more, Lord, long patience, Lord God, sa mga makakasalamuha namin, Panginoon. Sa iyong kapurihan, sa iyong kadakilaan, sa iyong pinakamataas na papurit, pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. To God be all the glory po.